Right, ayan. So once again, good evening po sa ating lahat, no? And today ang pag-uusapan po natin is all about Kaiser or Kaiser Long-Term Healthcare Program. Okay, so before I start, pakilala po muna ako, no? I'm Russell Bernardo, one of the Associate Financial Planner, Life License Underwriter, and IMG Executive Marketing Director. Alright, so now, nabanggit ko kanina na tayo po ay IMG Executive Marketing Director. So ano po ang kinalaman or ano po ang partnership ni IMG at ni Kaiser? Honestly, si Kaiser po is a sole distributor ni IMG. Okay, so si IMG po ay our exclusive broker or exclusive broker po ni Kaiser. Okay, so ibig sabihin si IMG po ang nagma-market, si IMG po ang nagfa-finance, no, kay Kaiser. So kaya wag po tayong malilito, no, para kasi sa madaling salita si Kaiser po ay partner ni IMG. And si IMG po ang tumutulong para mas maunawaan, mas maintindihan pa po natin yung isineshare sa atin ni Kaiser. Okay? Or gustong iparating sa atin ni Kaiser. Okay? And now, before tayo mag-proceed, of course, dun sa main topic po natin. So, panoorin po muna natin ito. Alam niyo kasi sa buhay, may tatlong bagay lang na pwedeng mangyari sa atin, whether we like it or not. We either die too soon, live too long, o magkakasakit tayo ng malala. Lahat ng tatlong what if na yan, may sagot tayo dyan. If we die too soon, huwag naman po sana, may insurance para sa pamilyang maiiwan. Kung mabubuhay man tayo ng mahabang panahon, may investment yan. At kung magkakasakit man tayo, may healthcare para sa'yo. O, di ba? Wala ka nang poproblemahin. Kaiser, nasa iyo na talaga ang lahat. Nagustuhan ko yung Kaiser kasi talagang ang tagal ko nang naghahanap, no? Ang daming healthcares na ibinida sa akin at sa pamilya ko, pero lahat binusisi ko talaga at isa talagang nakapasa sa akin ay ang Kaiser. Imagine, no? You are insured and you have an additional retirement. Pagtanda mo, hindi ka lang aasa sa gobyerno na retirement, no? Meron ka pang Kaiser Healthcare na kaagapay. Kaiser, nasa iyo na ang lahat. Alright, ayan. So, ano po yung sinabi ni Daniel Padilla at ang kanyang mother? Honestly speaking, no, sa lahat po na nandito at sa lahat ng nakikinig, sa buhay ng tao or sa buhay po natin, meron lang tatlong major financial problem ang pwedeng mangyari. Ano po yun? And ito, gusto kong tanungin mo yung sarili mo. Okay? Number one, what if I die too soon? Paano kung mawala ka ng maaga? Ang question dito, paano yung mga anak mo? Or paano yung mga taong umaasa sa'yo? 'Di ba? Paano kung may pinag-aaral ka pa? Paano yung kinabukasan nila? Natanong mo na ba yan sa sarili mo na paano kung may mangyari sa akin? Paano yung anak ko? Paano yung anak ko na nag-aaral pa? Paano sila mabubuhay kung wala na ako? 'Di ba? So yan yung number one na isa sa major financial problem nating mga Pilipino. Pangalawa, what if I get sick? Paano, yan o, tanungin po ulit natin yung sarili natin, paano kung bigla akong magkasakit? 'Di ba? Ang question dito, ready ka na ba? Ready ka ba kapag nagkasakit ka? Ready ba yung finances mo? Ready ba yung pang medical expenses mo? Nakapaghanda ka ba? Nakapag-prepare ka ba? Kapag biglang sinabi ng doktor sa atin na kailangan natin ng 100,000, 200,000, or kahit nga sabihin lang sa atin na
kailangan mo ng 50,000 para sa medical expenses mo. Kaya ba natin agad-agad i-provide yung ganong amount na meron tayo or hinihingi sa atin ng doktor? 'Di ba? So, yun yung pangalawang may financial problem na dapat nating paghandaan. And lastly is what if I live too long? Paano naman, sir, kung tumanda ako ng mahaba? Paano naman, ma'am, kung tumanda ako ng mahaba? 'Di ba? So hindi natin alam, hindi tayo aware, 'di ba? Kung tatanda ba tayo ng mahaba or mawawala tayo ng maaga. Paano po kung tumanda tayo ng mas mahaba? Ang question dito, kanino ka aasa? Sino ang aasahan mo pagtanda mo? Ang question, nakapaghanda ka ba? Nakapag-prepare ka ba? During or once na nandun na tayo sa point ng buhay natin na wala na tayong trabaho, 'di ba? And at the same time, retired na tayo. Pero alam naman natin na pagdating ng pagtanda natin, diyan naglalabasan na yung mga sakit natin or mas naglalabasan yung mga sakit natin, 'di ba? Kaya nga tinatanong kita ngayon kung handa ka ba? Just in case na dumating tayo sa point ng buhay natin na tayo po ay nagkakasakit na. Lalo na sa pagtanda po natin. And now, I'm so excited na i-share sa inyo or i-discuss sa inyo yung healthcare program na kayang-kayang mag-provide or solusyonan yung mga problemang ito. Yung pinakamalalaking problema natin sa buhay natin, kaya palang solusyonan ng iisang healthcare program lang. And doon natin kikilalanin si Kaiser. Okay? Sino nga ba si Kaiser? Honestly, ang Kaiser po, duly accredited po tayo sa Department of Health. Okay? And also, registered din po tayo sa Securities and Exchange Commission. So, ibig sabihin, legal na legal po ang Kaiser. Okay? At ito pa po, take note, very stable po ang Kaiser or napakatatag po niya. Bakit? Kasi po, based po sa SEC, meron po tayong capital stock na 2 billion pesos. So, ibig sabihin, kahit ang company ni Kaiser ay bumagsak, 'di ba? So, kaya niya pong ibalik sa atin kung magkano man yung na-share natin or na-save natin sa Kaiser plan po natin. Kasi meron siyang puhunan na almost 2 billion pesos, 'di ba? O kaya naman kahit po mag-claim tayo, pagdating natin ng mga claims natin sa Kaiser po natin, kayang-kaya pong i-provide. Lalo na kung tayo po ay matagal nang nagse-save sa Kaiser plan po natin. Also, registered po tayo sa Insurance Commission. Okay? At dapat take note sa lahat po na nandito, kapag gusto natin i-verify kung matatag, stable, legal ang isang company, dapat nasa Insurance Commission po yan. And ang kagandahan, si Kaiser po is registered sa Insurance Commissions with the license number of HMO 2017-04-R. Okay? At ito pa po, take note, isa sa mga medical director lang naman po natin ay si Doktora Uyolo. Ito ha, take note po. Siya po ang isa sa pinakamataas na officer ng PAMOK or yung Philippine Associate of Health Maintenance Organization. So kaya po, sa madaling salita, Kaiser is very stable, nasa legal na company po tayo, and at the same time, kayang-kaya pong i-sustain even yung mga future claims po natin. Okay? And ito pa po, 'di ba? Ito pa po ang patunay na tayo po ay napakalaki. Dahil even ang mga senador natin, Supreme Court, Court of Appeals, PESA, PhilHealth Coast Guard at marami pang iba na sangay ng government and even nga po ang mga DepEd teachers natin, 'di ba? And halos lahat po ng mga LGUs ay Kaiser po ang HMO nila, 'di ba? So proudly po na tayo ay ini-introduce natin ang Kaiser sa Pilipinas. All right? And now,
let's proceed no dun sa tinatawag nating two kinds of healthcare. Kailangan maintindihan nyo to. Kailangan maunawaan po natin kung ano ba yung two kinds of healthcare. Kasi commonly sa atin, ang alam po lang nating mga Pilipino is yung tinatawag nating traditional HMO. Kaya siya tinawag na traditional HMO kasi yun lang talaga yung alam natin. Yun lang yung meron tayong information. Okay? Pero in reality, meron talagang dalawang uri ng HMO. Number one is short-term HMO, okay, or short-term healthcare. Pangalawa is long-term healthcare. So don't worry, i-discuss natin yan. So simulan po muna natin dun sa short-term healthcare. Okay? Sa short-term healthcare, honestly, renewal is not guaranteed if high claims. Okay? Ibig sabihin, kaya siya tinawag na short-term HMO kasi honestly speaking, 1 year ka lang talaga covered. And next year, hindi mo pa alam kung mako-covered ka or pwede mo siyang i-renew. Bakit? Lalo na kung sakitin ka na. Lalo na kung marami kang claims last year na ikaw po ay kumuha ng short-term HMO. Kaya not guaranteed talaga na next year mare-renew mo siya. Okay? So kaya be careful, no? Kaya kailangan maunawaan at maintindihan po natin. Okay? So pangalawa, yearly increase of premium until age 60. Ito po, ibig sabihin, kung magre-renew ka man next year, okay, pinayagan ka ni short-term HMO na i-renew mo siya next year, hindi po guaranteed na same pa din yung babayaran mo. Kasi mag-i-increase na po yan. Or sabi nga dito, yearly nag-i-increase yung premium mo. So, ibig sabihin, kunwari ikaw ngayon ay nasa 30 years old, kung gusto mong ipagpatuloy yung HMO mo, imaginein mo, magre-renew ka ng magre-renew hanggang maging 60 years old ka. Ilang taon mong ni-renew? 30 years mong ni-renew. Di ba? So, gaano karaming pera yung naubos natin? Gaano karaming pera yung ibinigay natin dun sa HMO natin? Di ba? Number 3 is generally no insurance coverage. So, kaya siya tinawag na short-term HMO, honestly speaking, wala po siyang insurance. Purely healthcare lang siya talaga. So, pag nagkasakit ka, dun mo lang siya magagamit. Pero pag nawala tayo, so wala pong makukuha yung family natin. Kumbaga, thank you na lang po yun. At isa pa, kung hindi mo man po ito magamit, kaya nga sabi dito, no return of premium for non-utilization. So, ibig sabihin, sa loob ng isang taon, hindi ka nagkasakit, healthy ka naman, so hindi po siya ibabalik sa'yo. Yung binayad mo dun sa healthcare mo, hindi na po yan ibabalik sa'yo. Okay, thank you na lang po yun. 'Di ba? So kumbaga, sa madaling salita, para tayong nagtatapon ng pera. 'Di ba? Lalo na kung hindi naman tayo sakitin, hindi naman tayo nagkakasakit. Pero hindi po namin sinasabi na kung meron kang HMO or may short-term HMO ka na, iwanan mo. No? Stay mo yan, maganda yan, kasi at least ngayon, meron kang magagamit. Lalo na kung company naman ang nag-provide sa inyo. Okay? Or benefit ng company. So, stay mo lang siya, no? So don't worry, later on i-discuss naman natin yung long term para mas magkaroon ka ng idea. Number 5 is yung covered up to age 60. Ito yung nakakalungkot. Imaginein mo, nag-renew ka o nag-start ka ng 30 years old, nag-renew ka hanggang 60. 30 years kang nag-covered dun sa HMO mo. Diba? Nag-renew dun sa HMO mo. Pero pagdating mo ng 61, hindi ka na pwedeng mag-renew. At ang nakakalungkot doon, alam naman natin, pagdating ng age 60, 61 and above, 65, 70, diyan na naglalabasan yung mga sakit natin. Ang question, di ba? Mako-covered ka pa ba? Sabi nga dito, covered ka lang po hanggang age 60. So pagdating mo ng 61, hindi ka na po covered. Di ba? So sayang, no? Yung mga binayad po natin. And number 6 is not transferable. So, ibig sabihin, if ever man po
na may mangyari sa atin na wala tayo, yung plan mo hindi mo yan maipapamana, hindi mo yan maipapasa sa mga beneficiary mo or dependent mo. Okay? Take note of that. So now, that is short-term healthcare. So ano naman yung tinatawag nating long-term healthcare, sir? Sa long-term healthcare po, yan. Kung kanina, renewal is not guaranteed, ito kagandahan dito, fix lang yung premium mo. Ibig sabihin, kung magkano yung binayadan mo or sinave mo on the first year, sa susunod na mga taon, yun pa din po yung babayaran mo. Tapos ang kagandahan dito, hindi mo siya babayaran hanggang mag-60 ka. Okay? Babayaran mo siya for 7 years lang. Or magse-save ka lang for 7 years. Just imagine. Tapos ito pa kagandahan. Kasi meron ka ng insurance coverage. Yun yung advantage pag long-term healthcare tayo. Kasi number one, you have healthcare. Pangalawa, sabi ko kanina, you have insurance coverage. And number three, ito yung pinaka-the best. Kasi ano yung sinabi ko kanina, paano pag tumanda tayo ng mas mahaba? So ang kagandahan, you have return of premium or meron ka pang investment program, savings or investment program para naman sa pagtanda mo. O, di ba? And number four, ito yung maganda, malupit. Kasi covered ka beyond age 60. Kung kanina, sa short term, hanggang 60 ka lang covered. Pag nag-61 ka, hindi ka na mako-covered. Ito po, beyond age 60 covered ka. Meaning, covered ka for the rest of your life. Hanggat nabubuhay ka, as long as you have fund dun sa healthcare mo, magagamit at magagamit mo siya. O, di ba? So, imagine, 7 years ka lang nag-save, may insurance ka, may investment ka, at may healthcare ka. At ito pa po, commonly kasi sa atin, or commonly, may mga nagtatanong din po sa akin, Sir, paano po kung within 2 months, 3 months, or 5 months, hindi ako nakapaghulog or hindi ako nakapag-save? Anong mangyayari sa plan ko? 'Di ba? Kagandahan doon, si Kaiser po ay merong up to 2 years lapse policy. Ibig sabihin po, kung sakali man di tayo makabayad ng 6 months, 5 months, 1 year, or magto 2 years, hindi po mawawala lahat ng isinave mo. Pwede ka ulit mag-activate. Okay? Kahit 1 month lang po ulit. O, di ba? So, ibig sabihin, hindi talaga masasayang lahat ng isinave natin. At kung magkaroon man ng emergency, o kaya naman, hindi ka totally makapag-save agad-agad, so, pwede po muna natin na hindi muna siya bayaran. No? Pero, again, syempre, the most important thing, mas maganda pa din kung naitutuloy-tuloy po natin siya. Okay? Kasi, syempre, napaka-importante pa din po nung time. Okay? And number 6, ito yung maganda kasi transferable din po siya sa primary beneficiary po natin. So, ibig sabihin, if ever man na may mangyari sa atin or mawala man po, wag naman po sana, yung buong plan mo ay maipapamana mo or maipapasa mo sa beneficiary mo. Okay? So, ibig sabihin, if something happens sa atin, yung healthcare, yung insurance, may iwan mo sa family mo. At the same time, pati yung investment, pwede pa nilang makuha once na nag-mature na po. Okay? Now, paano ba nagwo-work si Kaiser? Okay? So, ano ba yung flow? Paano ba yung flow na nangyayari kay Kaiser? So, si Kaiser po is 7 years saving program. Okay? Sabi ko kanina, only 7 years lang tayong magse-save. Okay? Savings po ha. Kasi bakit po tinawag na savings? Kasi po, lahat ng perang ilalagay mo dito, sa'yo pa din po yan. Okay? Kasi, investment mo yan, savings mo yan, kasi darating yung time, pwede mo siyang makuha. Kasi, meron tayong investment program. Okay? So, sa investment program natin, only 13 years lang yung growing period po natin. Okay? So, now, ito yung maganda kasi on the first month pa lang po na tayo po ay nakapag-save, insured na agad tayo. So, ibig sabihin,
whatever happened man po sa atin, mawala or ano man po mangyari, 'di ba? So meron po tayong at least kahit papaano may iwan sa family natin, no? So pero again, meron po tayong 2 years contestability. So syempre, iimbestigahan muna kung ano yung nangyari sa iyo. Baka mamaya nagpakamatay ka o kaya naman ano. So kaya may contestability. Okay? Pero again, if napatunayan na talagang nawala si plan holder, nagkasakit, nawala o kaya naman na aksidente, so kagandahan dito, meron ng insurance coverage na may iwan tayo sa pamilya natin at hindi natin sila may iwan na walang-wala. Okay? And now, once naman po na nakapag-save tayo ng 1 year or nabayaran na or nakapag-save tayo at least 1 year full of payment, okay? Kagandahan dito, you have already an healthcare program. So, ibig sabihin, if ever man na ma-hospital po tayo o kaya naman po ma-admit sa ospital, emergency, nagkasakit, kailangan dalhin sa ospital, so magagamit po natin si Kaiser sa inpatient benefit po niya. Okay? And now, after 7 years, ito, tandaan po natin, lahat ng isinave mo, okay, mula sa first month hanggang 7th year, kagandahan doon, mag-grow na siya ng 10% yearly interest. Okay? So, ibig sabihin, again, hindi lang basta natutulog, hindi mo lang basta nilagay kay Kaiser yung pera mo, 'di ba? At hindi lang yung basta natutulog yan. Kasi ang kagandahan po, nag-grow pa yung isinave natin sa Kaiser plan natin. 'Di ba? Kaya nga, while you are waiting, no, habang ikaw ay nagiintay for your maturity value, kagandahan po dito, number one, once na may nangyari sa'yo, merong may iwan sa pamilya mo. Pangalawa, once naman na nagkasakit tayo, meron tayong magagamit for hospitalization. Kasi honestly, habang nagwe-wait tayo do sa maturity value natin, dalawa lang yung pwedeng possible na makapagpa-bankrupt sa atin eh. 'Di ba? Yung pagkakasakit at saka yung possible na mawala tayo. 'Di ba? So ang kagandahan, secure ka while waiting dun sa investment program mo. Okay? So hopefully naintindihan natin at naunawaan natin. Kasi kung ikaw po magse-save ka lang sa bangko, 'di ba? Yung pera mo ilalagay mo lang po sa bangko. Pag nagkasakit ka, may healthcare ba si bangko na ibibigay sa iyo? 'Di ba? So wala po, no? O kaya naman pag nag-save tayo sa bangko, ang question, tumutubo po ba? Or nagkaka-interest po ba yung pera natin? Yes, meron, pero gaano lang, 'di ba? Hindi naman ganong kalakihan. Okay? Kaya we need to have a wise decision, no? At kailangan maunawaan talaga natin, maintindihan natin saan dapat natin talaga ilagay yung perang pinaghihirapan po natin. Okay? Now, let's say for example, na-reach na natin yung maturity value. Ibig sabihin, natapos na natin yung buong contract, yung buong plan ni Kaiser. At ang maturity value na nakuha mo is 1.1 million. Okay? So now, if ever man, okay? Ayan, ito na po yung yung growth ng investment mo or yung growth ng buong isinave mo sa Kaiser plan mo. Imaginein mo saan ka po kukuha ng 1.1 million, di ba? Only nag-save ka lang po kay Kaiser, no? And now, take note, tingnan niyo pong mabuti. Once na nag-mature na yung investment mo, meron ka pong 3 option na pwedeng gawin dun sa Kaiser, dun sa maturity value mo. Number 1, pwede mong kuhanin lahat yung 1.1 million. Okay? Pero take note, magko-close na po yung account mo sa Kaiser. But pangalawa, na option na pwede mong gawin is pwede naman na kumurot ka lang. Sabihin na natin, kukuha ka lang ng 100,000 para sa pang-business o kaya naman pang travel or dream house or kung ano man yung gagawin mo doon sa ikukurot mo doon sa 1.1 million.
Okay? Then yung the rest na may iwan, yung 1 million, pwede naman na stay mo lang yan dyan, tas continuous pa din siya na mag-grow 10% yearly. Okay? Naunawaan po ba? Number 3 is, pwede mo namang i-stay lang yung 1.1 million mo. Kung hindi mo pa naman kailangan ng pera, mayaman ka, di ba? Or marami ka pang pera, di mo kailangan yung 1.1 million, pwede mong stay yan dyan. Kagandahan doon, continuously, mag-grow pa din po yung 1.1 million mo. Okay? Now, kapag in-extend mo yung 1.1 million mo, kagandahan dyan, pwede yan umabot ng 6.4 million. O kaya naman, 10.4 million. Okay? Depende sa tagal ng pinag-stay mo dun sa investment mo. Okay? At ang kagandahan dito, hindi lang po yung investment natin yung nag-grow. Kasi pati yung health fund natin, di ba? Kaya nga sinabi ko kanina, tinutulungan tayo ni Kaiser para sa health care or sa health po natin. Para pag nagkasakit tayo, secure tayo. Kagandahan dito, while na nag increase yung investment mo, pati yung health fund mo nag increase din. Kaya kung mapapansin nyo, pagdating niya ng 6.4 million, yung health fund niya, nagkaroon na din ng 648,000. So, ibig sabihin man sa'yo ng doktor na kailangan mo ng kalahating milyon para sa pang-medical expenses mo, o just imagine, meron kang 648,000 na kaya mong ibigay dun sa hinihingi man ng ospital or ng doktor. Diba? So, sinesecure talaga tayo, tinutulungan tayo ni Kaiser para makapaghanda, para makapag-prepare po. Kaya number one, or napaka-importante po sa lahat ng naandito na hanggat maaga pa, hanggat kaya pa natin mag-save sa Kaiser plan po natin, magsimula na po tayo. Okay? Kasi hindi po natin alam yung mga possible na mangyari sa buhay po natin. No? So, ang only thing lang talaga na magagawa natin is maghanda, mag-prepare. Pero ang question, kailan ka pa magpe-prepare? Pag uugod-ugod ka na? Kailan ka pa magpe-prepare pag may sakit ka na? 'Di ba? So hindi po. Dapat hangga't maaga pa, hangga't may sweldo pa tayo, hangga't may bonus pa tayo, hangga't kaya pa natin, mag-prepare na po tayo. Kasi security mo, 'di ba? Health mo ang pinag-uusapan dito, 'di ba? So, kaya napaka-importante na makapaghanda po tayo. Now, sir, magkano naman yung kailangan kong i-save? 'Di ba? Kasi sabi mo magse-save ako eh. 'Di ba? So magkano po yung dapat kong i-save, sir? So ngayon, depende po 'yan sa age bracket po natin. Okay? So pwede kung ikaw ay 10 to 40 years old, so pinakamababang plan na pwede mong kuhanin is yung K45. Okay? Kung ikaw naman ay 41 to 50 years old, ang pinakamababang plan is yung K60. So bawal ka na po sa K50 ha, bawal ka na din po sa K45. Dito na yung pinakamababang plan mo. Kung ikaw naman ay 51 to 60 years old, so K75 na po ang pinakamababang plan para sa iyo. Okay? So bawal ka na po sa K60, K50 or K45 po. Okay? Take note po 'yan ha. Kaya nga, ano yung sabi ko kanina, hangga't maaga pa, hangga't kaya pa natin, kailangan maghanda na po tayo. Okay? Pero hindi naman po namin sinabi na pag nandun na tayo sa 51 to 60, wag na tayo mag-prepare. Maghanda pa rin po tayo. Okay? Kasi lalo na nga po pag nasa 51 to 60 ka na, mas kailangan mo ng bilis-bilisan. Mas kailangan mo ng maghanda. Okay? Pag nandun na tayo sa 51 to 60 years, kailangan natin mag-double time. Nandun na nga tayo malapit na nga tayo sa borderline eh. Di ba? Magsi-senior na nga tayo, tapos babagalan pa natin. 'Di ba po? So kaya kailangan mag-isip-isip po tayo. Kailangan mag uh, mag mag-think tayo para sa sarili natin, 'di ba? Hopefully this time isipin naman natin yung sarili natin, no? So now, ito i-discuss ko po sa inyo yung pinaka-recommended plan po natin. So para medyo mas mabilis po tayo, no? So
sa pinaka-recommended plan namin is yung K100 plan po. Okay? Kasi bakit? Ito yung in-example ko kanina na ang maturity value niya is 1.1 million. Kasi the best po talaga ito for our retirement plan. Okay? Para sa paghahanda, para sa future po natin. No? So, kailangan nyo po talaga na maunawaan na makapag-prepare po tayo, makapaghanda tayo para sa kinabukasan po natin. Sabi ko kanina, hindi po kasi natin alam yung mga mangyayari, 'di ba? At gaano kalaking expenses ang gagastusin natin kapag po tayo ay nagkasakit. Hindi natin alam, no? So kaya ngayon pa lang mag-prepare po tayo. Now, sir, magkano naman yung kailangan kong i-save pagka K100 ang kukuhanin ko, 'di ba? So only 5,882 lang po ang magiging savings mo monthly. Okay? Savings mo ha. Hindi mo siyang binabayad kay Kaiser. Sinesave mo yan para sa future mo, para sa sarili mo. Okay? So, sir, paano kung gusto kong mag 3 months na hulog na agad? O, pwede ka po sa quarterly. Okay? So, kung quarterly, 17,000 58. Okay, yun yung quarterly. Every 3 months kang magsisave. Kagandahan dito, discounted ka ng almost half month. So kung i-convert natin sa pera, possible 2,000 or 3,000 pesos po ang na-discount mo sa loob ng isang taon. Okay? Kung ito naman po, sir, paano kung gusto ko naman ng every 6 months? O pwede ka po dun sa semi-annual. Okay? Sa semi-annual, ibig sabihin, every 6 months kang magse-save sa Kaiser mo. So, 31,764 naman po yan. Okay? Kagandahan, discounted ka ng almost 1 month. So, ibig sabihin, parang naka-discount ka ng 5,000 to 6,000 pesos po. Okay? So, yun yung madi-discount mo. Kung annual naman, sir, paano kung gusto ko nang bayaran yung isang buong taon? Okay? Ito yung advantage. Pag nag-payment po tayo kahit nag-payment tayo ng isang buong taon, advantage po nan, makaka-discount ka ng 2 months. Ibig sabihin, almost naka-discount ka ng 12,000 pesos. Okay? Pangalawang advantage nan, magagamit mo yung healthcare mo agad. On the spot. Okay? Kunyari, nagbayad ka ngayon, 58,000. Pag na-approve na or kahit kinabukasan, gusto mong magpa-annual physical exam or kung ano man yung mga benefit na ma-avail mo na, magagamit mo na po siya as soon as possible. Okay? So, yun yung kagandahan pag nag-annual payment po tayo. Okay? Pero, sir, paano kung gusto kong mag-annual pero wala pa akong pang-annual? Ito po ang dapat nating maintindihan. Honestly speaking, hindi po talaga yes, maganda yung annual. Pero ang pinag-uusapan natin dito is yung security po natin. Kaya nga, kasi sabi ko kanina, paulit-ulit kong sinasabi, hindi po natin alam kung kailan tayo magkakasakit, hindi po natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. The most important thing is maghanda po tayo. Ngayon, kung wala ka pang-annual pero gusto mong mag-annual, start small. Diba? Mag-start ka muna sa monthly. Bakit? Kasi pwede mo naman siyang i-upgrade into annual pag meron ka ng pera. Pag meron ka ng pang-save na mas malaki. Diba? So ang kagandahan, if mag-monthly ka, insured ka. Diba? If ever something happened sa atin, so meron tayong may iwan sa pamilya natin. Hindi natin sila may iwan ng walang-wala. Okay? So take note of that, no? So wag po nating ipagpalit na ay sir, mag-iipon muna ako ng pang-annual ko para discounted ako 2 months. Hindi po ganoon yung nire-recommend namin. Ang importante, napakalinaw po na sinasabi ko, i-secure mo yung sarili mo kasi 2 months, 3 months, hindi mo alam yung mga pwedeng mangyari sa'yo. 'Di ba? Yung pwedeng mangyari sa atin. So kaya we need to understand na makapaghanda tayo. So at least 1 month, mag-monthly ka muna kasi pwede mo naman siyang i-upgrade into annual.
Kagandahan doon, discounted ka pa din po ng 2 months. Hindi naman po mawawala yung discount mo. Okay? Kahit mag-upgrade ka. Okay? So, tandaan po natin yon, no? Okay? So, applicable po yon, no? Yung sinabi ko dito sa K100 po, applicable po yon sa lahat. So, basta pag nag-annual ka, discounted ka ng 2 months. Okay? Pag nag-semi-annual, 1 month. Kung quarterly is half month naman po. Okay? So, para clear lang po sa atin. And now, so gusto ko lang din pong i-emphasize yung tinatawag po nating policy fee. Okay? Meron po tayong policy fee, no? Sa first payment po natin, kung magsisimula na po tayo sa Kaiser plan po natin, meron po tayong additional na 500 pesos. Okay? So, yung policy po natin is yearly po ito. Pero for 7 years lang ha, hindi po lifetime yan. So, dun sa loob ng 7 years, every makaka 12 months po tayo, meron po tayong tinatawag na policy fee na 500. Okay? So, kumbaga, in total lang is 3,500 lang yan sa loob ng 7 years po. Okay? Pero hindi po sa isang taon ha. Ulitin ko, 500 lang po every makaka 1 year or 12 months po tayo na payment. Okay? So hopefully clear yun, no? Wag po kayong malito doon. Okay? Now, so kung kayo po ay nakapag-decide na makapagsimula sa inyo pong Kaiser plan, so hihingin lang po namin yung mga details. Ito lang po yung mga needed details natin, or isesend po namin sa inyo, isesend ko po sa inyo yung mga details na kailangan para magkaroon po kayo ng final quotation and application sa Kaiser. So, i-email po kayo ni Kaiser for your application po. Okay? And in terms naman po sa payment, so ito po yung bank account natin. Okay? So, marami naman tayong payment option, online banking, over the counter. So, anything, no? Saan kayo mas madadalian? Debit card, credit card, online bank transfer, Palawan Express. So marami po tayong payment option na pwedeng pagpilian kung nakapag-decide na po tayong mag-ipon para sa long-term healthcare program po natin. Okay? And in terms of transaction, honestly speaking, based po sa experience ko, no, sa Kaiser po natin, very fast po yung transaction talaga niya. The documents, easy yung access, and very transparent po tayo. Kasi meron din po tayong sariling benefit card once na naging part po tayo ng long-term healthcare program. So, isa po sa pinakamagandang naging experience ko sa Kaiser nung nagpa-check up po kasi ako, no, kagandahan dito, ang bilis lang po ma-approve ng Kaiser HMO or Kaiser Healthcare. Kasi po, nung nagpa-check up ako, yung mga kasamahan ko or kasabayan ko, naghihintay pa, samantalang ako, chine-check up na po. 'Di ba? So, isa po yan sa pinaka dapat nating tingnan pag kukuha po tayo ng HMO. Kasi common po talaga, napakahirap po ipa-approve. No? So, but good thing, advantage po ng Kaiser natin is mas mabilis po siya kasi meron po tayong 24/7 na licensure o kaya naman yung tinatawag natin pong mga agent. Okay? So, kaya napakaganda po ng Kaiser po natin. Now, sa long-term healthcare benefit naman natin, so sabi ko kanina, after 1 year full of payment, meron kang tinatawag na annual check-up or yung annual physical examination benefit. So kasama na po doon yung X-ray, ECG, laboratories, urinalysis, fecalysis, complete blood count, pap smear, after 1 year full of payment ng premium po natin. Okay? So, ibig sabihin, kung nag-annual payment ka, so magagamit mo na siya on the spot. Pero, kung magma-monthly po tayo, so hindi pa po natin siya magagamit. Pero like nga po ng sinabi ko kanina, so wag na po nating intayin na magkaroon pa ng problema, 'di ba? Sabihin natin, ay punin ko muna yung pang-annual ko para may annual physical examination. No po, mas maganda mag-monthly po muna kayo para insured na po tayo or secure na po tayo. Okay? Next is
Dental benefit. Sa dental benefit po natin, meron tayong unlimited dental check-up and unlimited simple tooth extraction. Okay? Simple tooth ha, hindi pagka ang ngipin po natin ay mahirap ng bunutin, so meron na po tayong charge diyan or nagkakaroon na po ng charge yung ah, yung dental po natin. Okay? Pero kung simple lang naman, mabilis lang bunutin, so pwedeng-pwede po. And also, meron din po tayong cleaning or yung annual dental prophylaxis or cleaning po. So kasama na din po yan dun sa dental benefit mo once na natapos natin yung 1 year full of payment ng premium po natin. Okay? So next is yan, free eye examination. So pag kayo po ay merong Kaiser Healthcare or long-term healthcare, meron na din tayong free eye examination. So yan, pwede tayong magpa-schedule, no? Isa sa mga main na eye examination natin is sa Makati. So yun po yung pinaka-main, no, sa ano po natin, sa Omnis Prosperity Tower po. And number 4 is yung tinatawag nating hospital room benefit. Okay, so pagka po tayo ay may long-term healthcare, so pwedeng executive, semi-private, private or semi-private rooms. So mako-covered po yan ni Kaiser Long-Term Healthcare Program. Okay? And pero syempre, depende po yan sa plan na kukuhanin po natin. Okay? And dun sa coverage na meron po tayo. And number 5 is yung medical assistance benefit. So sa medical assistance benefit naman, so it depends doon sa plan na kukuhanin po natin. Kung K45 to K60, ang annual limit po niya is 50,000 pesos po. So consumable po 'yan, no? And kung kung K75 to K100 naman po, so mas mataas, no? 60,000 naman po yung consumable na pwede mong gamitin. Again, after 1 year full of payment po 'yan. Okay? So clear po ba? Now, number 6. Yan, punta naman tayo sa insurance coverage. 'Di ba? Like na sinabi ko kanina, 3-in-1 si Kaiser. May healthcare and may insurance coverage siya. So sa insurance coverage naman po, pag natural death, so example natin, ang kinuha mong plan is K100. So ang natural death po niya is nasa 450,000 yung pwede mong maiwan sa family mo. Okay? Then, in terms naman po sa aksidente, kung aksidente naman po ang nangyari, so 900,000 naman po or madodoble yung may iwan mo sa family mo. Okay? So, next is 7 is waiver of installment due to death. Ito yung isa sa pinaka na gusto, isa din sa pinaka maganda kay Kaiser. Kasi, if the Kaiser member die, ibig sabihin kung ang plan holder ay nawala while na nagsisave pa lang siya, sabihin na natin 1 year, 2 year, or 3 years pa lang nakakapag-save, then suddenly may nangyari, nawala si plan holder. Okay? Sir, sino na pong magbabayad or sino pong magpapatuloy nung plan ko? So ang kagandahan, hindi na po yun ipagpapatuloy nung mga naiwan mo. Kasi sabi dito, mawi-waive na po yung 7 years. Ibig sabihin, mapupuli paid na po yung 7 years. Hindi na po kailangan bayaran. Okay? So, wala nang anything na babayaran yung mga may iwan mo. Kagandahan doon, meron pa silang nakukuha na insurance coverage, yung sinabi ko kanina. And also, yung maturity value ng investment mo, pag nag-mature pa yon, makukuha pa nila. Okay? Or magkakaroon pa sila. 'Di ba? So, talagang security yung pinoprovide sa atin ni Kaiser po. And lastly, family assistance service. So, ito no, hindi namin to ganun nire-recommend kasi subject for approval po ito. Pero based din sa ano natin, sa benefit natin is yung card po natin is pwede po nating ipagamit doon sa family or sa immediate family natin after at least 1 year contestability po. Okay? Pero take note,
no, sa lahat po nandito, kailangan maibalik po natin siya prior doon sa discharge ng patient po. Okay? Kailangan maibalik siya agad before ma-discharge yung patient. Okay? So clear po 'yon, no? So hopefully clear po sa atin lahat yung mga benefits and also yung importance ng Kaiser po natin. Balikan ko lang po ano yung reason natin bakit dapat natin magkaroon ng long-term healthcare program. Ulitin ko lang, there is three major financial problem na pwedeng mangyari sa buhay po natin. Okay? What if I die too soon? What if I get sick? What if I live too long? Itanong po natin yan sa sarili natin kung handa na po ba tayo. Kung sakali man, dumating yan sa buhay natin. And also, tingnan mo din yung family mo kung handa ba sila if ever man something happened sa atin. 'Di ba? Kasi hindi natin, sabi ko kanina, hindi natin masasabi ang buhay. No? So, kaya napaka-importante, we need to prepare, kailangan nating maghanda, kailangan na meron tayong protection. And meron sasalo sa mga expenses natin if ever man na tayo po ay magkasakit. And most especially, sa pagtanda po natin, we need to understand na dapat po nakapag-prepare tayo, nakapaghanda tayo para hindi din mahirapan yung mga taong umaasa sa atin, hindi din mahirapan yung mga anak natin pagtanda po natin. 'Di ba? Kasi nakapaghanda tayo, nakapag-prepare po tayo sa time na tayo ay tumatanda na at nagkakasakit na. Okay? So, yun lamang po no for this evening. Hopefully na meron po na impart na knowledge sa atin and mas naintindihan natin, naunawaan natin yung Kaiser po. Okay? Then, if you have any questions or clarification, pwede nyo po akong i-message or kaya naman tawagan. No, ito po yung number ko. Ayan. Nasa screen naman po. And also, ito po yung FB ko. So, anyway, maraming salamat po sa lahat and have a good night po.